Sangguniang Panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Noel Valdecañas at ang ating pong mga konsehal. Sa mga miyembro po ng ating national government agencies, sa ating pong mga non-government organizations, sa iba't iba pong sektor na nandito ngayong gabi, lalong-lalo na sa ating pong mga kasamahan sa city government, ang lahat po ng kawani ng pamahalang lungsod ng Balanga, sa ating pong mga barangay officials, of course sa aking pong ina, kay Mama Vicky, sa aking pong mga kapatid, nandito po si Ate Ana, nandito po si Kuya Rex, ang kanila pong mga anak, sa aking butihing may bahay, si Isabel, at sa amin pong mga anak. Gusto ko rin po acknowledge ang aking pong kaibigan at masasabi ko pong mentor nung ako po ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Sila po ay nanggaling pa mula sa New Zealand at nandito po sila ngayon para saksihan ang ating anniversary. Nandito po si Dr. John Evangelista, ang kanya pong buting may bahay, si Tina, at ang kanilang mga anak. Ang akin din pong kaibigan na katulong po natin pagdating naman sa Balanga U-Town Musical Miniseries, si Director Mike Sandejas, ang kanyang mga anak. At sa lahat po ng ating mga bisita, muli, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Naging busy at makasaysayan ng taong 2013 dahil sa local at barangay elections kung saan nabigyan ng ating mga pinuno ng bagong mandato. Sa panguna ng ating bagong Governor Abet Garcia, na siya po ang ama ng Balanga Cityhood at ama rin ng SAB, ang Freeport ngayon na merong highest growth sa buong Pilipinas. At sa ating pong Congressman Ket Garcia, ang nagpatatag ng ating probinsya nitong nakaraang 9 na taon, at ama ng Bataan General Hospital at scholar ng Bataan Program. Actually, meron pong pinapasabi ang ating mahal na congressman, lalong-lalo na po para sa ating mga barangay officials, yung kanya pong pinaglalaban na kaso sa Korte Suprema ay pinapaalam niya na ito po ay mukhang siguradong-sigurado si Congressman Ket na tayo po ay mananalo sa kasong ito. Ito po yung may kinalaman sa pagbibigay ng tax na hindi po naibibigay sa mga local government units. So kung maalala niyo, pinaliwanag po ng ating mahal na Congressman Ket Garcia na meron pong tax shortfall, meron pong tax receivable ang ating pong mga local government units na hindi natatanggap simula po nang na-implement ito pong local government code. At kung kukumputin po natin kung ilan ang dapat mapunta o mabigay sa ating pong mga local government units dito po sa Bataan, ang probinsya ay meron po dapat tatanggapin. Kapag nanalo po tayo sa kaso, ang probinsya ay meron po dapat tatanggapin na halos 2 billion pesos na lump sum. Ito po ay tax receivable from 2009 to 2014. Ang ating lungsod, meron din po dapat tatanggapin ng halos 800 million. Ang mga munisipyo dito po sa Bataan, meron pong tatanggapin na 2.5 billion pesos. At ang mga barangay ay meron din pong tatanggapin na 1.2 billion pesos. So syempre yan po ay hatiin sa 237 na barangay dito po sa ating lalawigan. So asahan po natin kapag sinabi ni Congressman Ket na tayo po ay mananalo sa kasong ito pong malaking tulong o malaking halaga na tax due para po sa atin bilang local government unit ay magagamit po natin sa napakaraming mga proyekto. Kaya palakpakan po natin si Congressman Ket Garcia kapag siya po talaga ay gumagawa ng paraan para mabigyan ng malaking tulong ang ating mga local government units. Kasama rin po sa nabigyan ng bagong mandato ang ating sangguniang panlalawigan, ang 11 municipal mayors, ang kanilang mga sangguniang bayang members,
ang 237 na sangguniang barangay sa panguna ng ating mga barangay chairman at tayong lahat po ngayon ay magtutulong-tulong upang mapagpatuloy ang mga nasimulang programa lalo na sa edukasyon, kalusugan, turismo, kalikasan at ekonomiya. Nagsimula ang ating bagong termino sa pamagitan ng pagpupulong kasama ang ating mga stakeholders noong September 19. Ginanap ang Legislative Executive Development Advisory Council upang mapag-usapan ang 2013 to 2016 priority projects. Kasama po dito ang ating flood control program, local revenue code, Scholar ng Bataan, healthy lifestyle program, investment zones, at iba pa. Kapag tayo ay magbalik tanaw sa taong 2013, ang siguradong nakatanim sa ating isipan ay ang mga kalamidad na dumating sa ating bansa tulad ng 7.2 magnitude earthquake at super typhoon Haiyan o bagyong Yolanda na tumama sa Visayas. Tayo po dito sa Balanga at ilang bahagi ng Bataan ay naging biktima din ng dalawang sunod na pagbaha ng dahil sa habagat. Gusto ko po muna iulat sa inyo ang ilang bagay tungkol dito. Matagal tayong nakaiwas sa pagbabaha dito sa Balanga nang magsagawa ng 18.8 million massive dredging and desilting activity ang administrasyon ni Mayor Abet sa tulong ni Congressman Ket noong 2002. Kaya yung dating nararanasan ng Balanga na pagbabaha noong 80s at 90s tuwing umuulan ay naiwasan nitong nakaraang 10 taon. Kaya naman, simula pa noong 2008, ay nag-request na po tayo sa DPWH na magsagawa muli ng dredging operations sa ating mga ilog. Ngunit ang ating request ay napagbigyan lamang. Noong 2011, dito po dinalang dredging equipment sa Sibacan, Puerto Ribas, at di rin nagtagal ang operasyon dahil inilipat ng DPWH sa Pampanga Delta noong May 2012. Kaya't noong habagat ng August 2012, tayo ay nabigla sa naranasan nating muling pagbabaha ng Balanga pagkatapos ng matagal na panahon. Dahil sa tinatawag na global warming at climate change, ang ganitong habagat ay masasabi nating hindi na pambihira, bagkus ito ngayon ang regular na bagyo o habagat. Kaya naman itong 2013, nakakalungkot dahil hindi isa kundi dalawa pang pagbabaha ang ating naranasan. Ano ba ang pagkakaiba ng mga naganap na pagbabaha at ano ngayon ang kailangan natin gawin? Yun po ang dapat nating pag-aralan. Tignan natin at ikumpara ang naging epekto ng 2009 bagyong Ondoy sa 2012 at 2013 habagat. Nandyan po sa ating screen. Grabe po talaga ang naging ulan noong habagat. Umabot sa higit 1,000 millimeters sa loob lamang ng ilang araw ang binuhos na ulan. Daang libo ang naapektuhang mga pamilya sa maraming probinsya at daang milyon din ang damages sa infrastructure at agriculture. Ang epekto ng ganitong kalamidad ay maaari lamang mabawasan o maiwasan kung lahat ng sangay ng pamahalaan mula sa national, lalo na po sa tulong ng DPWH, provincial, city at barangay ay gagawa at magpupondo para sa flood control master plan na ipatutupad at susuportahan ng lahat, kasama ang ating mga kababayan, ang ating NGOs at pribadong sektor. Sapagkat napakaraming factors ang nakakapagdulot ng pagbabaha, kailangan natin gawin ang mga sumusunod. Una, dapat na pong ipagpatuloy ang massive dredging na sinimulan ng DPWH at provincial government noong 2011, ngunit hindi natapos at tinigil noong May 2012. Ang priority ay ang Sibacan-Kataning River, magmula sa Manila Bay, papasok sa sentro ng Balanga hanggang sa Barrio Ugong, Kataning. Nakita din natin na kailangan laliman at laparan ang Tuyo River upang di magbaha sa kahabaan ng Old National Road, lalo na sa mga subdivisions ng Hacoba, Monarch at Sunshine.
Upang maiwasan naman ang pagbabaha sa Tenejero, Ibayo at Sibacan, ang pag-construct ng bypass river channel ay ating pinaplano. Bibilis ang daloy ng tubig papuntang Manila Bay kapag ang bypass channel ay ating mapagawa. Bukod sa dredging, hinahanapan din natin ng paraan ma-divert ang Kataning River papunta sa mas malawak na Talisay River nang hindi na dumaan ang tubig ulan sa sentro ng Balanga at Umapaw. Base po sa elevation, merong posibilidad na makagawa ng diversion channel dito sa may Hillcrest Subdivision papalabas ng Talisay. At upang di naman umapaw ang Talisay, Tortugas, Puerto Rivas River, kinakailangan din ang massive dredging operations dito. Ang apat na malalaking proyektong ito ay matagal na nating request sa DPWH, ngunit may kalakihan ang pondong kinakailangan. Malaking halaga, kaya pilit po nating pinapakiusapan ito sa Malacanang at kay Secretary Singson ng DPWH na gawing priority project sa lalong madaling panahon. Kinakailangan din ipagpatuloy ang iba't ibang city-funded flood control projects tulad ng manual desilting, repair, rehab ng drainage system at mga earth dikes, kasama ng mga construction ng revetment. Umabot na din po sa 24.1 million ang pondong nagamit natin mula sa General at Calamity Fund para po sa mga proyektong ito. Napakalaking tulong sa flood control ang pagtatanim ng mga puno sa ating kagubatan. Iwas na sa soil erosion at nagpapalaki pa ng kapasidad upang mag-absorb ng tubig ulan. Kaya po bukod sa ating annual tree planting activity, nagsagawa tayo ng dagdag na pagtatanim ng 13,000 trees noong November sa mga bundok ng Barangay Tuyo. Ito ay bahagi ng ating commitment sa National Greening Program na makapagtanim ng 1 milyong puno sa pagsapit ng taong 2020. Gusto ko din po acknowledge ang ating DRRM rescue team na committed upang makapagresponde sa lahat ng emergency lalo na kapag mayroong kalamidad. Sila din ang nagbigay ng training para sa ating barangay rescue team. Sa taong 2014, intensified campaign ang isasagawa nila upang maintindihan ng bawat balanggenyo ang mga panganib o risk sa kanilang lugar. Makikita sa geohazard map ng Balanga ang mga high-risk na lugar, kaya dito babase para sa mga hakbang o paghahanda na kinakailangan upang mabawasan ang epekto ng mga kalamidad. Malinaw din po ang order ng Supreme Court na para makaiwas sa disgrasya ang napakarami nating kababayan nakatira sa tabing ilog at Manila Bay. Ito po ay sinurvey na ng DNR at DPWH, ay gawan agad ng relocation plan at housing project. Umaasa tayo na darating ngayon 2014 ang 24 million pondo galing sa National Housing Authority para sa initial site development ng ating housing project sa Barangay Kataning, dito po lamang sa likod ng Bataan Heroes Memorial College. Meron na din mga pag-aaral at disenyo kung paano magagawang storm-proof ang ating mga bahay na ipapatayo, lalo na pagkatapos nating makita ang destruction na naidulot ng bagyong Yolanda. Dahil sa lakas ng super typhoon, kahit ang mga istruktura na matitibay ay bumigay sa hangin na umaabot sa 300 kilometers per hour. At bilang pagtulong sa ating mga kababayan sa Visayas, ang city government ay isa sa maraming nagsagawa ng fundraising activities, ang Bitkiss Balanga. Bukod sa mga in-kind at financial donations, marami din ang nag-participate sa ukay-ukay na ginawa po ng ating mga kawani upang madagdagan ng ating ipinadala. Umabot po sa 405,636 pesos at 124 boxes of goods ang naitulong natin sa mga biktima. Ang isa pang nakakapagdulot ng pagbabaha ay ang di tamang pagtatapon ng basura sa mga ilog, kanal, daan at iba pa. At ang di pakikiisa sa paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok.
Sa bahagi ng ating pamalang panglungsod, tayo ay kukuha na ng mahusay na kontraktor para ang pangongolekta ng basura ay ating ma-outsource sa pribadong kumpanya na may sapat na mga equipment at makabagong pamamaraan. Ito ay isasabay pa din natin sa door-to-door collection gamit ang ating mga trash buggy sa mga barangay para lalong mas matutukan ang tamang paghihiwalay o segregation na tanging paraan upang mabawasan ang ating basura. Ito po ang ating tinatawag na waste reduction. Tamang-tamang ito sa pagbukas ngayon 2014 ng ating bagong aerobic landfill with bioreactor. Itong isang makabagong landfill na reusable o magagamit muli kapag napuno matapos ang mabilis 6 na buwan decomposing process. Ang susi sa tagumpay ng ganitong teknolohiya ay ang maayos na paghihiwalay ng basura sapagkat ang decomposing ay magagawa lamang sa mga nabubulok na bagay. Kaya't mula pa lamang sa ating mga tahanan, kailangan nakahiwalay na ang mga ito dahil napakahirap maghiwalay kapag nagsama-sama ng basura sa ating mga tapunan. Malaking tagumpay siguro kung tayo ay magiging first and only city in the Philippines with an effective segregation combined with aerobic landfill decomposing process. Ipakita natin sa buong bansa, nakakaiba talaga tayo dito sa Balanga. Kaya po ba natin ito? Kaya po ba? Kinakailangan po talaga sapagkat di na biro ang ating budget allocation para sa solid waste management. Kaya naman muli pong humingi ng tulong ang ating pamahalaan sa mga negosyante para sa gagawing garbage fee adjustment na matagal nang di sapat sa aktual na gastos. Sa ginawang public hearing para sa 2013 Local Revenue Code, isinama ang pagbabago ng garbage fee mula sa dating maximum na 1,000 pesos kada taon. Ito po ay 83 pesos kada buwan lamang o 2 pesos and 70 centavos araw-araw na kulang sa pagtaas pa lamang ng krudo. Sa ngayon, minimum of 200, maximum of 12,000 pesos kada taon na kung kukompute po natin yung maximum, ito po ay lumalabas na 1,000 a month or 33 pesos per day. Depende po sa uri at antas ng establishment. Aatasan din natin ang ating mga barangay upang pag-aralan ng garbage fee para sa mga residente sapagkat talaga pong napakalaki ang kinakailangan pondo upang masinop ito at isatama o gawing environmentally friendly ang ating pamamaraan sa pagtatapon. Para sa impormasyon ng lahat, ang bawat biyahe mula sa ating tahanan papunta sa Munting Batangas kung nasaan ang ating landfill na meron pong layong 5 kilometers ay umaabot sa 1,975. Yan po ay per trip, kasama na po ang lahat ng gastos. Hindi bababa sa 10 trip kada araw, kaya sa loob ng isang buwan ay umaabot ng 592,500 pesos ang minimum na gastos. Ang pinagawa nating unang chamber ng aerobic landfill, ang sukat po nito 60 meters by 30 meters by 4 meters yung lalim, ay nasa 25 million. Tapos kinakailangan pa natin magpagawa ng second chamber ngayong 2014. Ang gastos para sa operasyon kasama ang kuryente, chemical, labor, maintenance at yung mga test na kinakailangan gawin ay aabot din ng 194,234 kada buwan. Mahirap isipin na ang mga bagay na ating binabaliwala o tinatapon lamang ay nangangailangan ng napakalaking pondo upang may ayos at di makaapekto sa kapaligiran at kalikasan. Ito ngayon ang pinoproblema ng halos lahat ng LGU sa ating bansa at patuloy itong magiging problema at mabigat na gastusin kung hindi tayo gagawa ng paraan at makikiisa sa waste reduction through segregation. Alam niyo ba na ang Balanga ngayon ay nangunguna pagdating sa healthy lifestyle? Alam niyo po ba ito? Tayo ang unang naglungsad ng local version
ng Pilipinas Go for Health Movement ng Department of Health noong July 26. Kung naalala nyo, kasama natin si Dancing Asek Eric Sayag at ang ating boogeyman, Governor Abet Garcia. Matagumpay ang mga programa natin sa 4 na isinusulong ng movement. Kaya naman ibinigay sa atin ng DOH ang Outstanding Healthy Lifestyle Advocacy Award noong October 16. Tayo po ang number 1 sa buong Pilipinas. Una, sa Go Smoke Free. Lalong lumakas ang ating kampanya nang nakuha natin ang Red Orchid Award sa pangatlong sunod na taon. At isa na tayo ngayon sa iilang Hall of Fame awardee para sa mga lungsod na may 100% smoke-free environment. Epektibo ang ating programa sapagkat lalong bumaba ang smoking prevalence rate at mortality due to smoking-related illnesses. Bilang partner ng paninigarilyo, isinusulong din natin ang kampanya laban sa sobrang pag-inom ng alak. Ang Go Slow sa Tagay ay mahalaga hindi lamang para sa ating kalusugan. Ito din ang kailangan para mabawasan ang mga aksidente at kaguluhan na dulot ng sobrang pagkalasing. May mga kilala ba kayong sobrang maglasing? Marami sa mga aksidente. Total po umabot sa 92 ngayong taong 2013 at 16 dito o 16 ay ang mga nagmamaneho ay menor de edad. Ito po, dito sa Balanga ay dahil sa mga lasing na nagmamaneho, pati mga kaguluhan ay karaniwan dahil sa sobrang kalasingan. Isa tayo sa unang lungsod na bumili ng breath analyzer upang matest ang mga maaring lasing na nagmamaneho. Nakalagay ngayon sa mga lugar na mayroong tinitindang alak ang bagong batas na pinirmahan ni President Noy Aquino, ang Anti-Drunk Driving Law. Ang mga resto bar manager ay kinausap din natin para paliwanag ang kahalagahan ng kampanyang ito, lalo na sa kanilang negosyo. Mas kikita ang mga resto bar kung mananatiling malusog ang mga customer kumpara sa mga panay naglalasing at pinagmumula ng gulong. Kaya dapat makatulong natin ang mga resto bar sa pag-promote ng Go Slow sa Tagay. Ang pag-iwas sa bisyo ay dapat sabayan ng pagkain ng tama at regular exercise. Naisusulong natin ang Go Sustansya sa pamagitan ng ating feeding program para sa mga bata na malnourished at pag-monitor ng kanilang kinakain sa mga school canteen. Iniiwasan na po natin ang pag-serve sa school canteen ng mga junk food at ng mga soft drinks. Kaya nakuha din natin ang Green Banner Award. Ito po ay isang Nutrition Program Efficiency Award na kamakailan po ay inaward sa atin po sa pagpunta ni Konsehal Jet Nisay kasamang ating City Health Office. Ang 2012 Presidential Awardee kasama ani sa barangay or sa ANIB ay isang practical na programa sa pagtatanim ng mga gulay sa bakuran at idle land. Bukod sa pagkakaroon ng continuous supply ng gulay, ay pwede pang pagkunan ng dagdag na kita. Napakahalaga din ng regular exercise, kaya naman ang ating Hataw sa Plaza program ay isa pa ding blockbuster sa mga young at heart. Katulong din natin ang iba't ibang sports organization para sa pagsasagawa ng sports clinic at iba pang tournament upang ma-promote ang iba't ibang sports. Ang pag-iwas sa bisyo at tamang pagkain kapag sinabayan pa ng regular exercise, masasabi talaga nating healthy lifestyle. Ito din po ang rason kung bakit wala tayong fireworks at SMB ngayong cityhood anniversary. Ipapakita natin na maaring magkaroon ng kasiyahan kahit na walang alak at usok. Sangayon po ba kayo? Sigurado po kayo ay mag-enjoy pa din mamaya sa ating gagawing dance party. Makikita natin ang talagang mahusay sumayaw kahit walang karga. Gusto ko din po kunin itong pagkakataon para mapasalamatan ng ating mga barangay
at ang DepEd. Ayon sa report ng City Health Office, malaki ang ibinaba ng ating dengue cases ngayong 2013. Nasa 147 na lamang kumpara sa 263 noong 2012 at 416 noong 2011. Sa tulong pa din ng lahat, yan po ay pipilitin nating lalong mabawasan ngayong 2014. Napakahalaga ng pagbabalanse ng income at expenses, lalo na para sa isang pamalaang lokal. Kinakailangan masuportahan ng koleksyon ang iba't ibang buwis tulad ng business and real property taxes, income from economic enterprise, permits, services fees, at internal revenue allotment, ang gastusin para naman sa delivery of basic services, infrastructure projects, MOE, at personal services. Tumaas ang karamihan ng pinagkukunan natin ng income kumpara sa 2012. Makikita nyo po na tumaas ang koleksyon sa real property tax, tumaas din po ang naibigay ng ating economic enterprise, tumaas din ang internal revenue allotment. At malaking bahagi ng economic enterprise income ay galing sa ating mga private-public partnership. Higit 10 milyon galing po sa New San Jose Builders sa binabayad pong renta ng Galleria Victoria. Halos 3 milyon galing naman po sa binabayad na renta ng EBA Development, ang nagpatayo po ng gusali dito po sa gawing kaliwa. At sa public market, umaabot po sa 36 million ang ating pong income. Ang mga kiosk po natin dito sa plaza ay nakapagdulot din ng 1 milyon. Ngunit, kahit po tumataas ang ating income, mas malaki din ang expenses na pumasok ngayong 2013. At dahil sa critical na mga proyekto sa flood control, tataas pa ang ating expenses sa 2014. Nakikita din natin ang breakdown ng projected expenses ayon sa kakapasalang 2014 budget noong December 14. Malaki ang tinaas ng personal services sa pagkat ibibigay na ang 4th tranche ng Salary Standardization Law sa ating mga kawani ngayong 2014. Actually, ayon po sa batas, dapat noong pang 2012 ito na ibigay. Ngunit sa sakripisyo po ng ating mga kawani, sila po ay pumayag na delay ng 2 taon para po mapagkasya natin ang ating gastusin. Baka gusto niyo pa i-delay ulit? Ang inihinda natin para sa flood control project ay aabot ng 70 million pesos na mapupunta sa iba't ibang barangay. Buti na lang, meron tayong inaasahan na bagong pagkukunan ng income simula ngayon 2014. Ang internal revenue allotment aakyat po by 33 million pesos. So, aabot na po sa 287 million ang IRA. Hindi pa ho dito kasama yung pinaglalaban ni Congressman Ted. At pagdating po ng 2015, ang sisimula na pong itatayong transport terminal o yung redevelopment ng ating transport terminal, inaasahan natin na magdudulot ng dagdag na 5.2 million sa real property tax at 3.4 million sa business tax. Sila lang pala. Inaatasan ng Bureau of Local Government Finance ang lahat ng LGU na makapag-update ng kanilang local revenue code kada 5 taon at revision ng real property prices kada 3 taon. Ito ay kinakailangan sapagkat ito ang tanging paraan ng LGU upang makahabol sa pagtataas ng gastusin na dulot ng inflation o kaya man makakuha ng dagdag na pondo para sa mahalagang proyekto. Ang huling revision natin ng Local Revenue Code ay noong 2008. Kaya nitong October ay nagsagawa na tayo ng public hearing upang ipresenta ang proposed adjustment. At matapos ang pagdinig sa mga comments, suggestions ng iba't ibang sektor, pinasa ng Sangguniang Panglungsod ang 2013 Local Revenue Code noong November 25. Dahil sa implementasyon ng bagong code, magkakaroon ng marginal increase sa sunod na taon ang business permit at business tax collection. Ang permits ay aabot ng 3.98 million na may diferensyang 474,550 pesos kumpara sa 2012.
at ang tax ay aabot naman po ng 50.9 million, kaya may diferensyang 3.2 million or 6.67% increase. So hindi po ganung kalaki, lalo na po nandito ang presidente ng DACSI, Ate Amanda. Dahil naman sa ating dalawang deklarasyon ng state of calamity nang bumaha noong August at September dito sa Balanga, ang Sangguniang Panglungsod ay nagpasa din ng ordinansa upang mabigyan ng amnesty ang iba nating taxpayers na maaring delinquent o nagkaproblema sa kanilang obligasyon ng pagbabayad ng buwis. Ayon sa ordinansa, mabibigyan ng 50% discount sa penalty ang mga utang sa amilyar mula 2011 hanggang 2013. Maaring umabot po sa 16 million ang projected collection mula sa nasabing amnesty program. Kasama din dito ang pagtanggap ng bayad sa amilyar ng mga unregistered titles para mabigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maayos ang kanilang mga titulo. Halimbawa, meron po sa Bagong Silang at Puerto Ribas mga 625 unregistered titles na ngayon kanila nang maiayos at maaring abutin ng 603,998 ang matatanggap na bayad ng ating lungsod. Sa suporta ng ating mga taxpayers at sa tulungan ng ating finansin, ang Balanga po ay pumangalawa sa RPT collection efficiency na sa 140.13% ang ating efficiency sa buong Central Luzon, kaya tayo po ay number 2. Magiging sustainable lamang ang pag-unlad ng ating lungsod kung patuloy na lalaki at dadami ang mga negosyo sapagkat sila ang makakapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Nais ko itong iulat ang tuloy-tuloy na pagtaas ng economic activity sa ating lungsod. Mula 5.9 billion noong 2011, naging 6.1 billion nakaraang taon, at ngayon 2013 umabot sa 6.4 billion pesos. Kung titignan natin ang breakdown, nasa 5.5 billion ang gross sales ng mga negosyo dito sa Balanga. Diyan po nanggaling ang 53.4 million business tax na ating nakolekta at 859 million naman ang total investments on infrastructure, 312 million galing po sa public sector at 546 million galing sa private sector. Ang mga namumuhunan ang bumubuhay ng ating ekonomiya, kaya mas marami pa tayong kinakailangan akiting investors dito po sa Balanga. Pagdating naman sa employment, malugod kong binabalita na umabot sa 3,530 ang natulungan ng Public Employment Services Office or PESO upang makapaghanap ng trabaho. Kasama dito ang mga nakapasok sa IT BPO, Software Ventures at Mobile Edge at commercial establishments tulad ng Jollibee, Pure Gold, Robinsons at Chowking. At dahil sa COB Jobs Online website, nasa 7,631 na ang kasalukuyang nakaregister sa ating database. Mas madali ngayon ang mag-match ng mga job seekers and job providers. Bukod sa online registration, ang job readiness assessment ang bagong itutulak natin lalo na sa Barangay Week para talagang mabigyan ng pagkakataon makapaghanap ng magandang trabaho ang lahat ng Balanggenyo. Kamakailan po nagpirmahan ng Memorandum of Agreement or MOA ang provincial government sa panguna ni Governor Abet at Servisyo Pilipino Incorporated para sa workforce development na sisimulan sa pagbibigay ng labor force assessment test. Ang ating pamahalang panglungsod ay sumailalim sa isang revalida para makapasa sa pangatlong bahagi o proficiency stage ng Performance Governance System or PGS na ibinibigay sa atin ng Institute for Solidarity in Asia or ISA. Ito po ay ginanap noong October 30. Sa stage na ito, inaasahan ang implementasyon ng Balanced Scorecard System ng PGS ay nakascade na sa ating mga departments. Malinaw ang direksyon ng 23 departments gamit ang kanilang roadmap upang makatulong
patungo sa Balanga 2020 University Town. Makikita ang role ng bawat empleyado at kung gaano kahalaga ang kanilang collaboration and support sa lahat ng ating gawain. Ang lahat ng major programs and projects ng nakaraang 6 na taon ay nakaangkla din sa ating vision. Ito po ang scholarship, ang PPP, para po sa infrastruktura, ang Barangay Week, ang ating pong health program sa panguna po ng Dalingkard. Ito ay ginawa nating paghahanda o foundation ground laying para sa mas matindi pang pagsisikap na kinakailangan natin gawin sa darating na 6 na taon. Napakaganda ng mga advice ng Revalida panelists. Sabi nila, pagkatapos ng paghahanda, dapat ang focus ng LGU ngayon ay kung paano palalakasin at tutulungan ang mga kolehiyo, lalo na ang Bataan Peninsula State University. Ang pagiging world-class university town ay hindi madali, kaya kinakailangan nakahanda ang mga programa sa faculty development, research and development, school facilities, at job placement. Kailangan din maipakita natin kung saan mahusay ang ating mga kolehiyo at magkaroon ng specialization. Katulad sa mga sikat na university town sa ibang bansa, sa Harvard, ang Harvard kilala po sa business, at Stanford kilala naman sa information technology. Sa kasalukuyan, kilala ang BPSU sa engineering. Sa ngayong taon po, 2013, ranked number 6 ang BPSU sa mechanical engineering course. So mahusay po ang BPSU sa engineering at architecture, magaling din ang ating mga kurso sa accounting, education, HRM at tourism. Hinahanap din ng mga panelists ang industriya na maaring maging driver for growth ng Balanga bukod sa commercial at services sector. At katulad ng ibang university towns ng Baguio or Dumaguete, malaki ang potential ng Balanga bilang preferred location ng IT BPO industry. Kaya naman simula pa ng 2008, naumpisahang programa, meron na tayong mga naumpisahang programa sa IT BPO training upang tumaas ang bilang ng mga graduates na pumasa sa requirement ng BPO locators. Ito ang industriya na may pinakamalaking demand at oportunidad para sa ating lungsod. Ang target po ng pinaka-asosasyon ng mga BPO, ito po yung IBPAP, ang target nila ay dumami ang mga BPO locators sa probinsya. At ang ratio mula po sa 75% na sa Maynila, 25 lamang na sa probinsya, gusto po nila gawin itong 60% na sa Maynila at 40% na sa probinsya. The focus of IBPAP is talent, ecosystem, marketing, and branding. To reach the goal of 13% of the global information technology business process management market and 41% of global offshore voice, BPM, making the Philippines the single largest outsourcing destination, targeting $25 billion revenue and 1.3 million employment level by 2016. Mahalaga na maging player ang Bataan sa malaking oportunidad na ito, kaya sinama ko sa 2014 budget ang suporta para sa English Communication Skills Program ng IBPAP na ibibigay sa lahat ng ating mga scholars. Ito po ay ang DEF at ADEP. Ito ay isang city intervention na mga katulong para maging IT BPO ready ang ating mga graduates. Pinag-uusapan na din ng mga kolehiyo ang mga nararapat gawin upang tumaas pa ang kalidad ng IT education dito sa Balanga. Bilang isang IT practitioner, alam ko po na napakaraming pagkakataon sa larangang ito. Kaya pagtutulungan natin ang mga improvements na kinakailangan gawin. Kaninang umaga po, napag-usapan namin ni Mapua President and CEO Dr. Reynaldo Vea, na bisita po natin sa Rizal Day, ang posibilidad na joint IT program sa mga kolehiyo dito po sa Balanga. Ang pagpasa ng Balanga sa pang-apat na stage or institutionalization ng PGS sa 2014 ay isa sa dahilan kung bakit tayo ay naimbitahan para makasama
sa 2015 Islands of Good Governance na ipipresenta at gagawing mga model LGUs. Kasama po natin dito ang probinsya ng Bataan at munisipyo ng Dinalupihan sa pagpupulong ng Asian Ministers sa APEC Summit dito sa Pilipinas. Ang kailangan mapakita dito ay kung paano nagdudulot ang good governance ng breakthrough results sa mga organisasyon at lokal na pamahalaan. Kabilang sa requirement ang sumusunod, magkaroon po ng strategy map, performance scorecard, a working multi-sectoral governance coalition, meron din po dapat Office for Strategy Management, at syempre may merong ipapakitang breakthrough results. Kaya sa 2014, kailangan lubos na maintindihan ng bawat empleyado ang kanilang performance scorecard para lalo pang gumanda ang takbo ng ating pamahalaan at maabot natin ang mga targets ng Balanga 2020, mataas na kalidad ng edukasyon na mga katulong sa pag-locate ng IT BPO companies sa ating lungsod. Ang Scholar ng Bataan Program na sinimulan ni Congressman Ted Garcia noong 2004 ay nakapagpatapos na ng 70,000 na mag-aaral. Marami sa kanila ay masasabi nating matagumpay na. Ngunit marami pa din ang patuloy na naghahanap ng pinakamagandang trabaho na angkop sa kanilang kakayahan. Ngayong 2013, umabot sa halos 3,000 ang nag-apply bilang scholar kahit na ang pondong nakalaan ng ating lungsod ay nasa 12 million lamang, na sapat para sa 2,000 scholars. Upang lalong matulungan ng scholars at dahil sa ating inisyatibo sa IT-BPO, meron tayong mga modifications na kailangan gawin ngayong 2014. Una, tayo po ay mag-set ng 2,500 limit para sa bilang ng mga scholar at magiging stricto tayo sa GPA, grade point average, at financial standing requirements. Kinakailangan ng deserving students ang unang makinabang sa ating programa. Pangalawa, sa tulong ng DOLE, ang Special Program for Employment of Students or SPES ay integrated na sa ating scholarship program. Ibig sabihin, ang lahat ng scholars ay kinakailangan sumailalim sa SPES upang mabigyan sila ng karanasan sa aktwal na trabaho. Paano ang magiging sistema? Ang bawat scholar ay kinakailangan mag-summer job, 8 oras kada araw, 20 araw, upang matanggap ang kanyang allowance na 6,000 pesos. Ito ngayon ang magagamit niya upang makapag-enroll sa bagong school year at sa second semester siya ay tatanggap ng karagdagang 6,000 pesos. Kasama sa training ng scholar ang pre-enrollment sa BEST program na aking binanggit kanina na nagkakahalagang 2,000 pesos. Kaya ang suma ng tulong sa bawat scholar ay aabot na po ng 14,000 at may mahalagang programa pa sa job experience. Sa pamamagitan ng SPES at IT BPO Communication Training. Inaasahan natin itong modification sa programa ng scholar ay magiging sapat para po talagang makapagdala tayo ng BPO locators dito sa Balanga. Dahil ang city ay nakakuha ng Most Outstanding Literacy Award noong 2012, ang inyong lingkod ay naimbitahan sa Beijing, China upang mag-present ng ating best practices sa First Learning Cities Conference na organized ng UNESCO at dinaluhan ng 500 international delegates. Pangunahin natin ibinida sa Beijing ay ang pagpapatupad ng Balanga University Town Master Plan at kung paano nagtutulungan ang provincial at city government para mapaaral ang 12,500 deserving scholars sa buong probinsya kada taon. Nakita din nila ang kahalagahan ng ating EduChild parenting program na ngayon ay meron ng 4,543 parent graduates. Ayon sa report ng DepEd, napakagandang epekto ng EduChild sa mga batang nag-aaral sapagkat 100% ang promotion rate, wala pong bumabagsak,
at higit 20% ay honor students. Palakpakan po natin ang mga EduChild parents. Overall, ito din ang naging performance. Ito din ang naging magandang performance ng Division of City of Balanga. Makikita ninyo na mataas ang ating participation rate at national achievement test, lalo na sa mga public schools. Ang inisyatibo ng lungsod upang magsagawa ng Education Summit para samahan ng guro at magulang, pati ang University Town Summit para naman sa mga mag-aaral sa kolehiyo, ay annual capacity building activity para magkaroon ng bagong kaalaman at ma-inspire ang mga attendees. Mapalad tayo ngayong 2013 sapagkat nabisita tayo ng international speakers, si Dr. Fred Jones at Dr. Hal Urban, na kilala sa buong mundo sa larangan ng character education. Tayo din ang kauna-unahang lungsod sa Pilipinas na pumirma sa 2013 Beijing Declaration. Huwag po kayo mag-alala, wala itong kinalaman sa Spratly Island, na naglalayon palaganapin ang kaalaman o edukasyon upang magkaroon ng innovation at makatulong sa economic growth sa pamagitan ng pagbuo ng isang network sa pangunguna ng UNESCO kasama ang mga lungsod at rehiyon na suportado ng mga foundation, private sector at civil society organizations sa buong mundo para magpatupad ng kani-kanilang lifelong learning strategies. Ang maganda po ay dahil sa ating Balanga 2020 vision ay marami tayong nasimulan ng mga learning programs at dahil sa ating pinirmahang declaration ay lalo pa natin itong pagtitibayin sa mga darating na panahon. Ang exciting na halimbawa ng ating bagong learning programs ay ang improvements na gagawin natin sa 2014 Barangay Week. Mga kapitan, game na ba kayo? Sinimulan natin ang programang ito noong 2007 at ngayon umabot na sa 114,562 katao ang nabigyan serbisyo ng ating ginagawang barangayan. Sa katunayan, ito ngayon ay tatawagin natin Learning Barangay Week para madiin ang kahalagahan ng kaalaman lalo na sa ating pamayanan. Ang Extension Services Office ng DPSU ay maunguna sa programang ito. Sila ay nag-aayos ng curriculum para sa short course na ibibigay sa 25 barangay chairmen at sa bawat grupo ng 25 kagawad bilang miyembro ng 7 major committees. Kasama din siyempre ang 25 barangay secretaries at treasurers. Ang mga subjects na ituturo mismo sa classroom ng DPSU ay oral and written communication, financial management, project planning and development, and business investment promotion. So exciting po para sa ating mga kapitan. Tututukan din natin ang intervention na pwedeng gawin para matulungan ang ating mga out-of-school youth or OSY. Ayon sa 2011 CBMS report, nasa 5,534 ang identified out-of-school youth at sila ay ating kukumbinsihin na bumalik sa paaralan lalo na matagumpay ang ating alternative learning system ng DepEd. O kaya man, pwede din sila mag-enroll sa posibleng technical skills training na maaring agad makapagbigay ng trabaho. Kasabay ng implementasyon ng DepEd sa K+12 kung saan ang mga graduates, ang mga high school graduates ay dapat job ready na. Tayo po ay nag-iimbita din ng mga institusyon tulad ng Dual Tech Training Center Foundation at NCSP na merong magandang Dual Tech Training Program. Ito po yung mga learning while doing, ito po yung two learning venues, school and industry or paid internship paired with classroom instruction. Sapagkat ito ngayon ang siguradong paraan upang ang mga graduates ay magkaroon ng sapat na kakayahan at karanasan sa mga skills na in demand. Makikipagtulungan din ang CSWD, ang DA, ang PESO, ang ating Cooperative Development Office sa BPSU upang lalong magkaroon ng resulta ang skills and livelihood training na patuloy nating binibigay sa iba't ibang sektor sa barangay.
ang bunga ng pagpapalakas ng barangay ay kanilang nagiging accomplishment sa iba't ibang programa ng ating lungsod. Kaya kada taon,